Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Palagi natin naririnig ang mga salita nito na ipinahayag sa atin ayon kay San Juan. Pero lalo mahalaga ngayon, sapagkat tayo ngayon ay nasa huling linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Nakaraang linggo, pinagdiwang natin ang pag-akyat na Jesus sa langit. Sa susunod na linggo ay ang Pentecostes, yung pagbaba ng Espiritu Santo. Sinabi ng buong sumundo sa akin na sa linggo daw ililibig si Milagros ay may kapistahan ng Pentecostes. Tama na magiging makahulugan yung pinamalik ni Jesus sa ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Napakahalaga na makita natin ang alin na yung pamumuhay natin sa daigdig na ito ay nawa ay puno ng katotohanan. Sana po ay yun ang panyaya na ipinahayag ni Jesus. Alam naman natin sa susunod na linggo ay bahagi ho. Hindi naman sinabi ni Jesus na kinakailangan tayo na maging mayaman. Hindi naman sinabi ni Jesus na kinakailangan tayo ay maging sikat habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Hindi naman sinabi ni Jesus na kinakailangan na tayo ay makapangyarihan. Anong sabi ni Jesus ay nawa makatutulos tayo sa kanyang panabata, magiging makatotohanan. At kung yung ipanghero ngayon sa araw na ito, ay yung pahayag ngayon na tayo ay mga sumusunod kay Jesus rin, itinalaga niya sa katotohanan. So mahalaga ho na makita ko natin na dapat tayo ay makatotohanan. Yun ang hinihingi sa atin sa buhay natin sa daigdig na ito. Para sabi nga, tayo ay nasa daigdig na ito, pero tayo ay para sa langit. So habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, kinakailangan natin makita natin na tayo ay para sa langit. So, maliwanag mo sa akin na si Milagros ay ayun yung pagkilos na ipinagkaloob ng Diyos sa atin bilang mga binyagan na tayo ay para sa langit. Kaya habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, kaya napakahalaga ho, kahit na yung seven gifts of the Holy Spirit. Pito yun. Ang apat doon ay ano? Tulong para saan? To obtain truth. Sa pitong biyaya ng Espiritu Santo, apat. More than 50% ay para makamit at tulungan tayo na makita yung katotohanan. Kasi yun ang hamon na Jesus kinakailangan ng buhay natin sa daigdig na ito yung maging mga katotohanan. Ano itong apat na ito, yung gifts of the Holy Spirit? Una, knowledge. Bahagi ho, kinakailangan natin na magkaroon ng sapat na kaalaman sa biyaya na ipinagkaroon ng Diyos sa atin. Well, hindi naman natin kinakailangan malaman ng lahat. Pero at least, malaman natin yung mga basic na pagtugon natin sa daigdig na ito na itinuturo sa atin. Kaya nga kinakailangan natin magkaroon tayo ng sapat na kaalaman. Ako po'y nag-aaral, hindi ko makalimutan ang sabi palagi sa amin ng aming professor yun. Dapat ang isa sa mga dala-dala namin, may tatlong ipinapadala sa amin. Isa ron na yun ay dictionary. Mahalagang makita. Ngayon, hindi na usong dictionary kasi may
may cellphone na tayo, no? May internet, may AI. No? So, kahit hindi mo nadala yung dictionary, no? Pwede mo na itanong kay Google. No? Pero nung panahon siguro natin, no? Dictionary, kapag inventa ka na lang, at gusto mo malaman kung ano yung sabihin, tanong mo sa dictionary. Alamin mo para maintindihan natin yung bahagi ng pagkilos. Yan na rin ako, no? Sabi ko nga, kumisan ako, mag-sermon ako, medyo matagal, more than 10 minutes. No? Kaya sabi ko, pasensya na. No? Pero bakit? Kasi at least magkaroon tayo ng dagdag ng kaalaman. Katulad halimbawa na rin, nung nakaraang linggo, rin, umakyat si Jesus sa langit. Saan umakyat si Jesus sa langit? Saan lugar? Meron ba nakaalala sa inyo? Saan lugar umakyat si Jesus sa langit? Walang nakaalala, no? Walang nakaalala kung saan lugar, no? Basta umakyat si Jesus sa Bitanya. No? Sa Bitanya. So, doon yung lugar na umakyat sa langit. Anong Bitanya? Ay 2 kilometers from Jerusalem. No? Bahagi ng Juda. Pero ngayon, ang tawag ngayon doon ay alin, sakop yun ngayon ng Gaza. No? Kasi sa ngayon, Jerusalem, no? Yung kahit na yung Juda, nahati. Kahit na yung Jerusalem, hati yung Jerusalem. Kaya yung capital ng Israel, hindi na Jerusalem. Ano ang capital ng Jerusalem? Nakalimutan ka, anong capital ng Jerusalem? Ano na ang capital ng Jerusalem? Yan, kukukuin na. Ano na yung kapital ng Jerusalem? Hindi, luma yan. Luma yan. Dati Jerusalem. Ngayon. Ha? Present day. Lagi mo kasi kumisan. Iba kasi yung kumisan, kaya nilagay yung pinakailang present day, no? Kasi ang Jerusalem ay mahati na saan? Sa Palestine at Israel, no? Ang Bitanya ay kabahagi na roon ng Gaza. Tawagin natin. Well, baka mamaya bumalik kung ano yung capital ng Israel, no? Pero ibig sabihin, yung Betanya, bakit sa Betanya? Kasi doon nakatira sino? Si magkapatid, si Lazaro, si Marta, at saka si Maria. No? So doon dumalaw sa Jesus, sa kaibigan niya, yung tatlong magkakapatid. No? Doon din yung lugar na kung saan si Jesus ay pinahirang ng pabango, no? Doon sa bahay ni Simon na Pariseo. Bitanya rin o yun, no? Yung din o yung utusin nyo alin. Yung din yung nagsimula, yung tinatawag nating triumphal entry to Jerusalem. Yung ginagawa natin kapag panahon na Palm Sunday. Bitanya rin ang nagsimula patungo sa Jerusalem. So, ibig sabihin, lalo-lalo na ngayong panahon na ito, no? Kasi may AI na tayo. No? So, makapagdagdag ng knowledge. Huwag tayong maiya na magdagdag tayo ng kaalaman. No? Ano ba? Susunod ay alin? Pangalawa ay alin? Ay yung tinatawag natin na right judgment. So yung knowledge, sapat na knowledge, mahalaga para magkaroon tayo ng right judgment. No?
Napakahalaga o yung tinatawag natin. Kapag kulang yung ating information, hindi tayo higit na makakapag-husga. No? Kaya bahagi ho, no? Na huwag natin kalimutan. Kapag i-pair ang ating information, kaya napakahalaga ngayon alin. Ngayon, ang binibigyan ng pahalaga ngayon ay alin, IT. Ano ibig sabihin ng IT? Information Technology. Bakit? Kasi mahalaga yung sapat na may alam tayo para matimbang natin. No? Kapag kulang yung ating kaalaman, kumisan yung ating pamamaraan ng pagninilay at pagtitimbang, kukulangin. Bakit? Kulang yung informasyon natin eh. Ano ba? Pangatlo, yung tinatawag natin understanding. No? Maunawaan natin yung mga bagay na ito sang-ayon sa sitwasyon na kinabibilangan natin, lalo-lalo na ngayong kapanahunan natin. No? Ngayong panahon na ito na kung saan ay maaaring iba sa panahon na pinanamig ng pumikaba. Kung paano natin ilalapat yung ating pananampalataya, lalo-lalo kapag pinag-usapan natin ang katotohanan. Si Milagros ay medyo nauna sa atin, no? Pero iba yung kanyang panahon, iba rin yung ating panahon. No? Pero pwede makatulong yung kanyang mga karanasan, no? Upang gabayan ang mga makabagong henerasyon. Anong kailangan? Understanding. Pang-apat, wisdom. Karunungan. Yung sabihin, kapag sinabi mong karunungan, hindi lamang information, no? Bahagi na ng iyong kalinangan. Kasama na din yung wrong decision. No? Nagkakaroon ka na ng wisdom. No? Yun ibahagi na yun ng iyong karanasan na pwede mong ipagbasihan. So ito mga apat na ito, no? From the 7 gifts of the Holy Spirit, kaya rin, ay ibinibigay sa atin para rin, tulungan tayo na hanapin ang katotohanan na walang iba kundi si Jesus. Kaya, yung dilog natin, si Milagros sa higit niya pinapinabangan ng biyayang ito habang sinabubuhay sa daigdig na ito. At sana ito ay naibahagi sa inyo, mga anak, mga kapatid, mga apo. Sabi na natin, the wisdom of the old. Makita natin para maging gabay natin sa pagkahaman sa daigdig na ito. At yun yung panyaya na ipinayang ni Jesus. Isang hamon na ang paglalakbay natin sa daigdig na ito ay rin maging makatotohanan. Kasi yun ipakikisa natin kay Jesus. Kaya iluro din natin na rin anything that go against sa pagiging katotohanan ay iwasan natin. No? Ay, sabi nga ni kay Father, ano nga ito eh? Half-truths. Alam nyo, yung kabahagi ng katotohanan, yan ay buong kasinungalingan din yan. Ano? So, kaya pag-ingatan din natin. Ano? Eh, Father, ay para masaya naman kami. No? Kasi, masaya naman kayo, pero namuhay kayo sa kasinungalingan. No? Ay hindi tunay yung inyong kasiyahan. No? Kaya, sana po yung ating pagkilos, lalo na sa ating panalangin para kay Milagros. At ilingin din natin sa tulong ng mahal na Birhen Maria. No? Sabi nga natin, ang mahal na Birhen ng Milagrosa. No? So, ilog din natin. No? Alam nyo, medyo malapit sa akin yung mahal na Birhen ng Milagrosa. Lagi ako may kailangan medalyon ng mahal na Birhen ng Milagrosa. Kasi bahagi ko yun ay piyesa na may November 27. Malapit ko sa birthday ko. Kasi yung birthday ko November 26. Kapistahan din naman mo ng mahal na Birhen ng Remedios. So, magkasunod. Remedios, Milagros. Pero yun ang nakita ko natin. Doon lamang natin makikita yung tunay na kahalagahan ng ating Panginoon sa panawagan ng pumikapal. Kanawa, ay huwag natin kalimutan yung
na ang panyaya ni Jesus ay mamuhay tayo. Ang buhay natin sa daigdig na ito, masabi natin na ay tayo ay namuhay sa pagtugon natin sa panawagan kay Jesus na nakabase sa katotohanan.